sa pagpapatuloy ng ating istorya. Habang sinusugod ng mga makamandag na ahas sina Xiao Cheng at ang kanyang grupo, parang wala lang pinuksa niya ang mga ito gamit lang ang kanyang mga kamay. Samantala, si Lingling at Daching sa likod ay todo suporta rin. Second senior brother, nandito kami para tumulong, mariing wika ni Lingling. Pero laking gulat ni Xiao Cheng nang makitang gumagalaw pa rin ang mga patay na mga ahas at unti-unti silang naghilom ang katawan. Tapos, may nakakaistorbong halakhak na umalingaw-ngaw, may boses na nagsabi, "Hoy, mga hanggal, sa loob ng aking Gui Poison Formation, hindi namamatay ang mga Guworm, kaya nilang mag-regenerate ng paulit-ulit. Habang lalaban kayo, lalo lang silang dadami." Walang pag-alinlangan sumagot si Xiao Cheng habang nakahawak sa kanyang bamboo stick, "Kung ganun, aatakihin na lang namin ang pinagmumulan, patayin ang nagpapatakbo ng formation." Pero ang kalaban ay ngumiti ng may paghamak at maangas na sumagot, "Papatayin mo ko? Sige nga, kung makalapit ka." Sa sandaling yun, mabilis na sinugod si Xiao Cheng ng mga insekto pero pinair-piraso niya ang mga ito habang may kasamang mura, "Walang hiya kayo." Samantala, feel na ni Song Winwan ang panalo, "Ayos, walang pipigil sa atin ngayon, tuloy na tayo sa Soaring Sky Tower at kukunin na." Biglang napabangga ang mukha niya sa isang invisible barrier dahilan ng kanyang pagkatilapo ng ilang metro. Mula roon, lumitaw ang isang tauhan at mabilis na sumigaw, "Sang Qiao, hindi ka na makakatakas ngayon." Nang makita yon, nangatol si Sang Qiao sa pagkagulat, bakit nandito na naman ang mga pesteng supervisory yuan na yan? Pagkatapos, tumawa siya ng pabulong, "Humph, sa tingin niyo mahuhuli niyo ako, sa susunod niyong buhay na lang." At mabilis niyang inutusan niya ang mga insect para sugurin ang mga tao ng Supervisory Bureau. Pero sa isang bagsik na galaw lang, tinalo niya ang lahat, pinaghati-hati parang laruan, saka pa nagbitaw ng linyang parang galing sa pelikula, "Hindi kita minamadaling hulihin, gusto ko lang mapansin mo ko." Dun lang biglang napatigil si Sang Qiao, "Nako, yung lalaking yun." Pero bago pa niya matapos ang iniisip, isang napakalakas na suntok ang tumama sa kanyang pisngi, napalipad siya pabalik, bumagsak sa lupa na parang supot ng bigas. Pero hindi pa tapos si Xiao Cheng, sumugod muli na parang kidlat at sabay sigaw, "Kung may tapang ka, tapusin mo sana ang sinasabi mo." Hindi pa nakaka-recover si Sang Qiao, sinipa siya agad ni Xiao Cheng, matindi, parang bola lang na pinatalsik sa ere, at diretsyong lamandeng si Sang Qiao sa harap ng mga taga-Supervision Bureau. Sa mismong saglit na yun, humanga ang lalaking galing sa Supervisory Bureau at mariing binigkas habang binagsak si Sang Qiao sa sahig. "Second senior brother, grabe ka pa rin sa lakas." Agad lumapit si Xiao Cheng, tinapak sa balikat ang lalaki at nagsabing, "Salamat sa gamot, ang hirap basagin ng Gui Poison Formation na yan, ha?" May isa namang agent na mabilis nagwisik ng espesyal na likido, at presto, tapos ang pananakop ng mga Gui insect. Sa gilid naman, napasigaw sa tuwa si Lingling habang palakpak, "Wow, ang galing mo talaga, napaamo mo pa lahat ng mga senior brothers." Pero di nagpahuli si Daching, tumagilid lang ng tingin at malanding bamulong, mas gwapo yung isa sa kanto. Samantala, ang agent galing sa Supervisory Bureau at malakas na nagsalita, "Ito ang pambihirang insect repellent ni 7th senior brother, bago ako umalis, hiningi ko talaga to sa kanya, kaya garantisado ang bisa." Napakunot noo si Lingling at nagtanong kay second senior brother, "Teka, sino siya?" Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Daching, "Ipapakilala ko kayo, siya ang huling natitirang konsensya ng Qifeng Valley, ang 8th senior brother ninyo, si Du Yushu. Ngayon, isa siyang miyembro ng ika-5 dibisyon sa Supervisory Yuan. Ang 5th Division, kilala bilang mga Hunter, ay eksperto sa mga kasong may kinalaman sa lahi ng mga demonyo." Napaisip si Lingling, "Teka, Supervision Bureau? Di ba andan si 5th senior brother?" Pero bago pa tumagal ang tanungan, biglang nagsuka si Du Yushu, muntik nang mapaigtad si Lingling sa pagkagulat, 8th senior brother, anong nangyari sa'yo?" Sumingit si Xiao Cheng, matagal na niyang sakit yan, lagi siyang tina-target ni 6th senior brother sa kalokohan, kaya kahit pangalan lang ng loko marinig niya, instant stomach ache at suka, nahiyang tumayo si Du Yushu at bumaling sa kanila, "Sorry, nawala bigla ang poise ko. Lalo na harap ni second senior at junior sister, Aray, ang tiyan ko." Habang di na-digest ang nangyari, napabulong si Lingling, "Ano bang klaseng halimaw si 6th senior brother?" Sakto namang dumating si Song Zufu at parang bida sa telenovela, "Brother Shu, alam ko na, ikaw ay isang tunay na mandirigma ng katarungan." Nilinggan siya ni Xiao Cheng at ngumiti,
kung dumating ka lang ng mas late, sana nakasalo ka pa sa almusal. Sabay paliwanag niya, papunta kami rito nang makasalubong namin ang mga hunter mula 5th Division, kaka-rating lang sa Moonlit Pavilion, sabi, may hinahanap silang barbaro mula sa timog, tapos narinig ko, kilala mo raw si Brother Shu, kaya doon ko na gets. Ha, gets mo ano? Sabat ni Xiao Cheng, napakunot ang noo. Lumiwanag ang mga mata ni Song Zufu, gets ko na ang plano mo, sinadya mong saktan ako para makuha mo ang loob ni Song Winuan, makasali sa laro niya, at makipagkalab sa mga hunter para mahuli siya at ang barbaro mula sa timog, tama di ba? Napaatras si Xiao Cheng, hala, grabe ka mag-isip, wala akong alam na andito si 8th Old Man, gusto ko lang ng Dragon Claw Flowers at suntukin si Song Winuan bago ako lamarga. Pagkatapos, lumingon siya kay Du Yushu. Pero seryoso, bakit ka nga pala nandito bigla? Napaupo naman si Song Zufu sa isang tabi, parang nawala ng pag-asa. Hala, akala ko ginawa mo yun para sakin. Pinatpat siya ni Lingling sa balikat, masasanay ka rin dyan. Habang nilalagok ang elixir, biglang bumungad si Du Yushu, seryoso ang mukha, nandito ako para kay Sang Qiao, siya ang sospek sa kasong sinusundan ko. Ilang araw ko na siyang minamanmanan at nadamay lang ako sa gulo sa Moonlit Pavilion. Bahagyang yumuko si Du Yushu, pumikit sandali at nagpatuloy, narinig kong kailangan ni second senior brother ng Dragon Claw Flowers, kaya naisip kong dumaan na rin dito. Pero ayon sa kanila, ubos na raw lahat, sunog. Ikaw ba yung nagtatanong tungkol sa Dragon Claw Flowers kanina? Singit ni Xiao Cheng, bakit hindi ka na lang tumambay sa Moonlit Pavilion? Kalma lang ang sagot ni Du Yushu, walang kaso, niloko kami ni Sang Qiao gamit ang mga peking bakas, akala namin nakatakas na siya. Saglit siyang huminga at nagpatuloy, mabuti na lang at nasalubong ko sina Song Zufu, narinig ko rin ang ginawa mo, second senior brother, baka nga itinadhana to. Oo nga pala, si Xiao Cheng at agad na tanong, since lagi ka namang nasa labas para sa misyon, bakit hindi mo subukang hanapin ang Dragon Claw Flowers sa buong Great Zhou Kingdom o sa buong Divine Continent pa? Nataranta si Du Yushu, bahagyang umatras, naku naman, second senior brother. May tungkulin akong ginagampanan, di tama na gamitin sa pansarili ang kapangyarihan. Pero bago pa man siya matapos, isang boses ang sumigaw, Master Du. Paglingon nila, nakita nilang may hawak na baging ang mga tauhan ni Du, kinakabahan, ang panganay ng pamilyang Song, anong nangyari at ganito na siya. Samantala, biglang lumabas si Sang Qiao, tumatawang parang kontrabida, handal ka, akala mo ang talino mo, pero hindi mo man lang nabistang papeko lang yang hinahawakan mo ngayon. Hindi nagpahuli si Xiao Cheng, parang batang naglaro, hinablat si Daching na parang stuffed toy at seryosong binitiwan ang mga katagang, bakit ko naman gugustuhin makilala yan? Sumam pa siya sa likod ni Daching, ngumiti ng may halong yabang, wala nang ang Dragon Claw Flowers, pero buo pa rin ang dakila kong plano para sa Dakiang, Soaring Sky Tower ang destinasyon natin, ngayong gabi, ako si Xu Xiao Cheng, at angat ako sa ulap, isang iglap lang yan, samantol, si Daching, walang nagawa kundi magpaubaya habang hinayla ang kanyang tenga, lutang. Sa puntong ito, si Song Winuan ay biglang lumitaw sa loob ng silid at maingat na binubulong ang mahiwagang incantation sa bawat hinga. Huminto siya sandali, hingal at pawis, habang kinapa ang laman ng kanyang bag, tila may hinahanap na mahalaga. Ang pwesto ng Master Pavilion, akin yun, bulalas niya. Mula sa kanyang katawan, inilabas niya ang matalim na patalim, at walang pag-aalinlangan. Hiniwa ang sariling palad, patak-patak ang dugong bumagsak sa lupa, agad na nag-iwan ng kakaibang marka. Sa sandaling yun, dumating si Xiao Cheng sakay sa likod ni Daching, bilis, takbo, sigaw ni Xiao Cheng, ilang saglit pat babukas na ang Moonlit Illusion, at ako lang ang makakapasok para kunin ang walang kapantay na pamana ng Moonlit Pavilion, muli siyang humalakhak, panang yabang at determinasyon, mariing tugon ni Song Winuan ng may pang-uuyam. Pero hindi nagpatalo si Xiao Cheng, ngumisi ito ng may pang-uuyam, saka itinutok ang daliri sa kanya. Malayo ka pa sa level ni Song Zufu, ni hindi ka nga pinapansin ng matandang pinuno ng pavilion, ang kapal naman ng mukha mong isipin na ikaw ang magbubukas ng formation, para kang bulong ng kulog, nakakatakot lang sa simula, pero walang silbi, tingin ko bluff lang yan para matakot kami. At sa bawat salitang bitiw ni Xiao Cheng, mas lalong kumulo ang galit ni Song Winuan, nanginginig ang katawan nito sa tindi ng emosyon, at ang mga kamaoy halos pumutok sa higpit ng pagkakakuyom. Anong alam mo? Alam mo ba kung bakit sinunog ng ama ko ang bukiri ng Dragon Claw Flowers?
Dahil yun ang kinakailangang handog para mabuksan ang formation. Takot yung matandang uugod-ugod na maagawan ko siya ng kayamanan, kaya sinunog niya ang lahat ng dragon claw flowers para tapusin ang anumang banta sa hinaharap. Kung walang dragon claw flowers bilang handog, hindi maisasagawa ang ritual ng moon gaze and grand formation, at natural, hindi rin mabubuksan ang formation para makuha ang pamana. Samantala, nakatindig si Daching sa harap, nanginginig ang pangat galit na galit ang tingin. Bubuksan niya ang formation kahit walang dragon claw flowers, kapal ng mukha. Kumalabog ang dibdib niya habang nagpatuloy, tiyak may tinatagong sikreto yang lalagyan niya, siksik sa mga bagay na hindi dapat. Pal-English siya kay Xiao Cheng, sabik na sabik, halika na, Xiao Cheng, oras na para durugin yan. Doon biglang naliwanagan si Xiao Cheng, napapikit siya saglit at may kidlat na dumaan sa isipan, hindi bulaklak, kundi dugo ang kailangan, bulalas niya. Sabay sigaw kay Song Wenwan, Southern Barbarians ang tumulong sa'yo, di ba, Song Wenwan? Ngumisi si Song Wenwan, may halong yabang at tuwa. Tunay ngang isa siyang napakahusay na gamit na pyesa. Kung hindi niya ako tinulungan sa pagdedecode ng sinaunang mga rune sa lumang aklat ng pamilya namin, hindi ko sana natuklasan ang paraang ito ng pagbubukas ng illusion gamit ang dugo. Biglang lumiwanag ang paligid, nagbukas ang portal sa harap ni Song Wenwan, at may halakhak siyang pinakawalan. Ang illusion realm ng Moonlit, ang mana ng aming angkan, lahat sa akin. Pero bago siya makalapit, bigla siyang nabuwal, hinayla siya ni Xiao Cheng. Pagkatapos, ngumiti ng bahagya si Xiao Cheng ng may uyam at nagwika, dapat pinaghahatian ang mga magandang bagay, brother, sabay kindat. Sa narinig, galit na sumigaw si Song Wenwan habang pumipiglas sa lupad. Bitawan mo ako, hamak na mortal, pinapakialaman mo ang plano kong dakila. Pero sa halip na umatras, lalong dumilim ang mukha ni Xiao Cheng. Ulitin mo nga yan, walang pasintabi, bigla niyang sinugod si Song Wenwan, niyugyug itong parang basang manika at pinatihaya sa ere. Kumapit siya ng mariin sa binti ng kaaway, tapos buong lakas na inihagis papasok sa mahiwagang portal. Sa huli, binato niya ito ng malupit at pasigapang sinambit, Leyes. Habang unti-unting nilalamon ng mahiwagang portal ang katawan ni Song Wenwan, seryosong tinitigan siya ni Xiao Cheng, sa mababang tinig, pero panang tapang, sinabi niya, ayos lang to, parang wala namang banta, buti na lang, ligtas na ang lahat. Bigla siyang humarurot, at pagdating niya malapit sa portal, tinanguan siya ni Daching mula sa likuran, go lang, walang alinlangan, lumundag si Xiao Cheng sa portal. Kasabay ng pagdating ng iba pa niyang mga kasama, nang makita yun, biglang napabalikwas si Song Zufu at sumigaw, Shu brother, dahan-dahan lang, delikado yan, Moonlit Illusion Realm yan. Sa tindi ng emosyon, sinuntok niya ang pader sa galit. Ano ba yan? Sinugal ni kapatid na Shu ang buhay niya para lang habulin si Song Wenwan, kasalanan namin to, kasi kami ang nalate. Samantala, habang nakatingin si Liling sa kinatatayuan ng portal, mariin siyang nagtanong. Ganun ba talaga kawasto si second senior brother? Umiling si Daching, hintayin na lang natin siyang makabalik, doon natin malalaman ang sagot. Di nagtagal, nagsalita na ang 8th old man, para sa dakilang layunin ni senior brother, magbantay tayo dito ng buong araw at buong linggo, walang alisan, walang absent. Samantala sa loob ng Illusion Realm, habang wala sa sariling ulirat, bumulagta si Song Wenwan at malakas na tumama ang kanyang ulo sa lupa. Putya, pagkalampas ko rito, sigurado talagang, pero hindi na niya natapos ang kanyang sinabi. Mula sa kadiliman, unti-unting lumitaw ang silweta ng isang nilalang. Nakatayo sa harap niya si Xiao Cheng, taas noo, punong-puno ng yabang habang tinitigan siya ng may panlilibak. Anong trip mo, bata? Sabi nito, nang makita ito, halos malaglag ang panga ni Song Wenwan. Ay putek, anong ginagawa mo rito? Sa isang iglap, walang pasintabi siyang sinampal ni Xiao Cheng, malakas at walang awa. Lintik naman, wala ng dragon claw flowers, wala rin akong nakuha sa Soaring Sky Tower. Ano to? Pinaasa mo lang ako tapos pinagala mo ko ng ilang milya para sa wala. Humugat siya ng malalim na hininga, nanginginig ang titig. Akala mo siguro hindi ko alam na ginamit mo lang ang papel para makatakas, no? Hinintay lang talaga kitang buksan ang pinto. At pag na-activate na tong formation, aangkinin, hihiramin ko na ang mana ng pamilya nyo at maghahanap ng paraan para makalakam ng chi. Hindi na nakatiis si Song Wenwan, nagliyab ang kanyang enerhiya, tumayo, at kumilos na parang kidlat. Walang hiya ka, akala mo basta-basta mo lang makukuha ang pamana ng Song family, panaginip mo na lang?
Sabay gamit niya ng ultimate move, Silver Moon Slash. Sandamakmak na espada, gawa sa purong chi, ang lumipad papunta kay Xiao Cheng, tuloy-tuloy, parang bagyong bakal. Pero ngumisi lang si Xiao Cheng, iwinasiwas ang kamay, at nagkalure-lure ang lahat ng espada na parang wala lang. Ang dami mong pakana, puro paandar, pero wala ka pa ring natutunan kundi mga shortcut. Hindi pa rin bumigay si Song Wenwuan, lumundag siya, at sa kanyang palad, namuo ang madilim na enerhiya. Demon Moon Technique, pero wala pa ring epekto, walang bahid ng takot si Xiao Cheng, at parang nainip na, isang bigwas, at sapul ang mukha ni Wenwuan. Nakakasawa na tong palabas na to, bumulusok si Wenwuan papunta sa batong pader at bumagsak doon, sa mismong lugar na tinamaan ng kanyang dugo. Biglang lumitaw ang kakaibang liwanag, isang mahiwagang hamog ang bumalot sa paligid. Hindi ito agad napansin ni Wenwuan, habang si Xiao Cheng ay napakunot noo, halatang naguguluhan. Tapos, isang malalim at makapangyarihang tinig ang umalingaw-ngaw. Sino ang naglalakas loob na gambling ang aking katahimikan? Nilingan agad ni Song Wenwuan, at mula sa kanyang likuran, isang figure ang lumitaw, ang dating master ng Song family.